Nag-start talaga ito dahil noong 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Ngayong araw pala to ngayon ay ito yung umpisa ng campaign period sa mga national na tumatakbo sa national. So yung mga lokal kagaya ng mayor, governor, huliyan silang bali mag-umpisa sa kanilang kampanya kasi mga next week yata sila. Hindi ko sure, pero ang kakanitong mga senador ngayon na ho ang kanilang starting sa kanilang kampanya. So ito bukas tuloy-tuloy na ho 'yan hanggang darating na ho yung eleksyon. Mag-break lang din yata sila mga Holy Week. Yan yata yung nila. Yung mag-break lang nila ng ilang araw sa Holy Week, parang 2 araw lang yata na hindi sila nangangampanya. So ito na, start na yung campaign period talaga sa eleksyon itong May 2025. So, kaya ito nabanggit ngayon na umpisa na ito yung ngayon sa kampanya sa mga senador or congressman kasi ito yung sila sa national. So, naalala ko lang to at nakita ko tong video na to ni Bongbong Marcos na binanata niya ang ABS-CBN, GMA7 at itong mga mainstream media except sa News 5 o TV5. Pero ang mga malalaking news, news na yung mga dyaryo, kagaya ng Inquirer, yung isa dyan na pinakamalaki yan. Di niya nabanggit ang Manila Bulletin. Ang nabanggit niya is Sunstar. Sunstar. Nabanggit niya yan na hindi siya nakakuha ng parang suporta. Kaya binanata niya itong mga mainstream media at saka itong mga malalaking dyaryo. Kasi siguro to nung panahon siyang natalo siya sa pagka Vice President ni Leni Robredo. Kasi naggumawa to ng protesta, parang doon yata siya nagsimula na parang hindi siya nagtiwala. Hindi talaga nagtiwala siya sa mga media. Kasi binanatan nga daw siya. Kaya binalikan niya ngayon itong ABS-CBN, GMA7, saka malalaking mga media. Kaya siguro pala, noong panahon din yun na kumandidato siya ng senador, kandidato siya ng presidente na hindi talaga to siya umattend sa mga debate na ginagawa dito sa GMA7 kasi galit nga siya doon dahil doon sa interview yata ni Jessica Soho, doon siya galit na talagang binira siya ni Jessica Soho. Any of these staggering, as you call them, staggering amounts of money. Kahit may mga na-freeze na accounts, Saan? those were real money. Where are the frozen accounts? In The frozen accounts in Switzerland. What was the amount that they talked about in Switzerland as compared to the amounts that they were throwing around, the numbers that they were throwing around? Not even 10%, not even 1%. Robert Swift said that sana raw, dahil senador na kayo, you should work for a final settlement. The legal situation has been that we have not been involved in any of the cases between the human rights claimants and the Philippine government. Ang kailangan magkaroon ng settlement ay yung human rights claimants at saka yung gobyerno. At kami wala na kami sa diskusyon na yun. Senator, clarification lang po. Dati, pag tinatanong kayo sa human rights violations, at some point you said, I don't know how to answer that question. But you reportedly told the New York Times, let me just quote from there may have been abuses but they were never a part of the policy of my father's administration. So parang how do you reconcile the two? Now you're acknowledging that nagkaroon ng human rights violation. Hindi parte yun ng administrasyon ng aking ama. But there were thousands. Marami hong nabiktima ng martial law. Some people disappeared. A lot of people were tortured, jailed. You know, I cannot. It's a question that we have talked about again and again and again. And the cases have already gone through the courts. What more can be said?
I really don't know. I'm quite at I'm at a loss. Ang sabi niyo ho, kung hindi umalis ang inyong ama, sana naging Singapore tayo. Pero sabi ni Noynoy, kung hindi umalis si Marcos, baka naging Libya raw ang Pilipinas. Dapat mag-ingat-ingat tayo na sinisiraan natin yung Libya habang nandyan yung ating mga kababayan na naghihirap na tumakas at umalis sa gulo. Nasasabi ko na talagang ayan ang aking paniniwala dahil alam ko yung plano nila noon. Alam ko yung plano ng aking ama. Kaya kung natuloy ang mga planong yun, kung nasa yung aking ama naging pangulo pa ng ilang taon, natuloy yung mga planong yun, di kung ano man yung nangyari doon sa mga tiger economies or emerging markets as they're called now, ganun na rin tayo. So ayaw niyong sagutin si Pinoy. Anong sasagot ko? Ano yung tanong? Libya daw tayo pag hindi umalis si Marcos. Diba? It comes with a lot of history. Sure. And that history is there. But now what? Marcos Aquino. Okay, naglaban-laban. This is what happened. 86, my father's government fell. Done. Now what? So why you want to keep talking about that some more? Let's talk about it some more. Yun yung dahilan na hindi na-entertain yung offer ng GMA7 na debate nga dahil kay Jessica Soho. Kaya galit na galit to siya sa GMA7 pala. Some experts believe Marcos Jr.'s decision not to participate in the presidential interviews of GMA7 is a well-calculated strategy. The hashtag MarcosDuwag trended on social media over the weekend. This was after Bongbong Marcos skipped a presidential interview by GMA7 aired on Saturday. Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, and Senators Panfilo Lacson and Manny Pacquiao accepted the invitation. Marcos, however, declined to take part. The reason, according to his spokesman Vic Rodriguez, it was due to veteran journalist Jessica Soho's alleged bias against the Marcoses. Rodriguez also insisted that Marcos' duty is to the Filipino people and not to a particular TV show or program host. GMA7, meanwhile, was quick to defend Soho from the allegations. The network noted that in particular episode, Soho boldly asked the presidential aspirants questions that needed to be asked. Kaya ngayon, itong mga mainstream media na to, sobrang sip-sip kay Bongbong Marcos kasi binayaran siguro. Kaya lang ngayon, napansin ko lang itong GMA7, masyado kasing tulis ang mga tanong nito pagdating dito kay Bongbong Marcos. Makikita natin yan sa tuwing interview yan kay Bongbong Marcos, talagang sinasagad ang pagka-interview kay Bongbong Marcos. So bago ho yan ipalabas ko yung video ni Bongbong Marcos na sinabi niya talaga na hindi to fake news, mga putragis kayo, sabihin niya fake news yan, ayan video na yan, nagpapatunay yan na si Bongbong Marcos umamin na hindi siya pinapansin ng ABS-CBN at saka GMA7 at saka iba pang mga Rappler kasama ang Rappler. Pasok ko yung video, please paki-subscribe po sa aking YouTube channel at like yung video, paki-like po. Sinasabi ng trolls, thousands, so hanapan mo ako ng isa. Just one, find me a troll. Malakas ang loob ko kasi alam kong hindi nangyayari yun. Na walang trolls that can be directly linked to your campaign or to you? There are no trolls. We have no trolls. Okay. None. Not a single one. Just to set the record straight, nag-hire ba ang Marcos No, we did not. troll farm? No. Troll farms, no. No, not at all. Pag nag-employ ka ng troll, sino linoko mo? Di sariling kampanya mo lang. So we don't employ trolls. Nobody wins a big victory like this by themselves. Walang nananalo na ito na nag-iisa. At siguro napakarami masyadong kailangan ng batiin. At siyempre, unang-una, yung araw-araw naming nakikita, yung mga grupo na nagsiset up sa amin. Well, let me take it even back further. Nagsimula talaga lahat ng please all sit down, mahaba ito. I'm starting in 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras
sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourselves? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Once in a while, nagko-contribute ako. Pero ito talaga, yan. Yan, that's what kept my political fortunes alive until here. And talaga namang, they did such a good job. Kaya tayo umabot sa ganito. Doon natin nakikita ang sinabi rin niya. O ano ngayon? Kayo nang mag-ano dito na fake news ako. Mga lintik naman kasi kayo eh. Pag pumasok kayo dito sa aking YouTube channel, sabihin nyo fake ikaw, fake ako. Kayo nga, huwag kayo pumasok dito. Pag ayaw nyo itong mga sinasabi ko, kasi ayaw ko talaga itong sa amo nyo, si Bongbong Marcos. Nag-umpisa ngayon ang campaign period, may sinabi siya na kumpleto daw ang kanilang mga kandidato mula dito sa pinakamalaki hanggang pinakaliit-liit na lugar na mayroon kaming kandidato. Mayabang ka, Mr. President. Mayabang ka. Sobra kang Ngayon ka lang kasi nakatikim ng ganyan na midterm election na tapos nangangampanya ka. Huwag ka masyadong excited sa pangangampanya mo. Baka mamaya mayroong mga kandidato mo hindi lulusot ng diyan, karamihan. Alam na natin ngayon kung ano yung pinagsasabi mo. Puro ka baliktad, puro ka sinungaling. Ngayon, anong sabi niya doon? Mayroon siya sinabi doon. Nag-hired sila ng troll. O ngayon, ito si Barbers, galit siya sa mga troll. Galit siya sa mga fake news. Ngayon, ito si Marcos pala, nag-hire. Yun ang bisigahan nyo. Anong yung masasabi nyo dyan sa sinabi niya ngayon? Ay, punyeta naman talaga itong mga ngayon ito si Barbers, pumirma ka lang din sa impeachment ni Bibi Sara. Antayin mo. Antayin mo lang. Mayroon darating talaga araw sa inyo, hindi talaga kayo makakatulog din. Tingnan natin kung saan kayo ang tapang ng mga litsugas kayo. Ayan, antayin nyo talaga yan. Si Bongbong Marcos umamin na nag-hire siya ng mga troll. Kaya, ngayon, yun ang imbestigahan nyo. Nagpapanalo ba sa kanya mga troll? Kaya pala ngayon, naglaganap ang mga troll. Wala kayong magawa dyan. Pag kay Bongbong Marcos papanig ang mga troll, wala kayong magawa dahil bayad ni Bongbong Marcos. Ngayon, marami dyan nagva-vlog na duda talaga kung bayad sila. Lalo to si Mike Abe at saka itong si Maravilla. Halata talagang bayad. Galing sa administrasyon kasi kahit nakikita na nila na ang mali-mali na nga yung pagkahawak ng Pangulo na ngayon sa Pilipinas, sige pa rin, saludo pa rin sila. Ang ganda daw ng mga lalo to si Mike Abe, lumalaki lang tong nito, mga labi at saka ito si Maravilla, ang laki ng bibig. Ipagtanggol nyo to, sige, ipagtanggol nyo lang ngayon. Kasi darating din ang araw, itong pinagtatanggol nyo, pagtawanan to namin. Kami na mismo rin ang, nito, titirahin namin na titirahin kayo. Damay-damay kayo, mga walang hiya kayo. Nagpapasweldo kayo sa gobyerno, tapos ang kinukuha nito, pera ng taong bayan na naman. Kaya, Marcos, galit ka, itong ABS-CBN, GMA7, di niya nabanggit yung News 5, TV5. Kasi, baka di ganun kasi kalaki ang channel na yan noon. Yung nagsara ang ABS, ito ngayon, umangat itong TV5. Kaya hindi niya nabanggit to. Pero ito mga broadsheet na sinasabi niya, yung mga malalaking dyaryo, nandyan na yan eh. Dati, mayroon din namang kalaban si Pangulong Duterte sa mga media. Itong ABS-CBN. Kaya nga ito napasara dahil hindi naman din yun doon sinabi na talagang ang ABS-CBN naman talaga may problema na sa kanilang sa kanilang may-ari na American citizen at saka ang mga trabahante nila, ang dami nilang reklamo sa ABS-CBN. At saka ito pa yung
hindi nagbayad ng tama sa tax, lalo yung tinatayuan ng ABS-CBN mismo. Kaya isa yun dahil sa dahilan na hindi sila ni-renew sa kanilang prangkisa. Itong ano ngayon, ginagawa ni Bongbong Marcos, iba yung atake. Ato naman si Pangulong Duterte dati, ayaw talaga niya to sa Inquirer at saka itong Rappler. Kasi iba talaga rin naman talaga to pag nag-interview dati. Kaya parang nang halong ma-insulto. Ngayon si Bongbong Marcos nakatikim pa rin nitong mga to. Kaya lang ito si Bongbong Marcos, hayagan talaga niya na hindi talaga niya ang ABS-CBN at saka GMA7. Ayaw talaga niya. Binira niya. Kaya kitang-kita sa video ha, hindi yan fake news. Mismo yan. Sinong nakikita niyo dyan sa salita? Bongbong Marcos yan eh. Pagtanggol nyo pa yung presidente nyong ang hina talaga ng utak ng presidente na yan. Mahina ang utak, mahina ang memory.